mga kaigsuonan ug mga kahigalaan nga naa sa kahanginan karon ni anapunta sa atong pagtuon bahin aning atong gina-interpret nga kasulatan sa kasulatan ni Paul. Ug sa ako nagisulti kining plano sa kaluwasan mauning tibuok Bible. Ug si Paul nagsaysay nga ang pag-reveal sa iya sa plano sa kaluwasan dili lang sa iya gihatag pod og gihatag pod sa mga apostles og sa mga propeta, to the prophet and the apostles. Pero ang clarification gyud nga light sa direksyon sa iyang thought, sa direksyon sa iyang learning points o interpretation nga correct naa sa pag-expound o pagsaysay o pagmagnify o paghatag og klaro nga konsepto o perception diha sa kasulatan nga sulat ni Paul gikan sa Romans down to the last book nga iya gisulat. Kay kini nga write up ni Paul, wala ni si Paul nagsulat kung wala siya tawag sa Ginoo. Kadumdum ka mga gitawag sa Ginoo on the way to Damascus, gikilatan si Paul og nabuta pa siya og dunggan niya ang tingog nga gitawag sa iya. So diha si Paul na converter og nagsulti siya nga naa gidi ay supernatural power nga gamhanan nga naa sa taas. Og niintindihan ni Paul bilang human being nga ang supernatural power nga nagtawag sa iya may katuyuan. There is a purpose. There is a very meaningful calling to the life of Paul. So Paul understood everything. So iya gi-accept. Og diri sa Episo, sa iya gisulat sa Episo, gikan sa Roma, gisaysaya ang pagsugod sa true and correct wisdom and knowledge and light because of the message of the plan of salvation. Gitawag na ni Paul nga manifold wisdom of God. Og sa Episo, iya gi boldly say, iya gi saysay nga gitawag sa Ginoo o gihatag sa iya ang plano sa kaluwasan. Nana sa Episo chapter 3. Dira ni Paul gisaysay nga he received from the Lord the revelation of the plan of salvation kay didto sa panahon pa sa Mateo, Mark, Luke, John. Digto nga mga kasulatan na tao si Jesus og nagpangwali si Jesus sa niya pa sa sayota, mauna to ang plano sa kaluwasan. Ang tanan niyang mga messages, ang tanan nga mga pulo nga gi-uttered ni Jesus o gipangsulti ni Jesus sa naa pa sa sayota, mao na to ang plano sa kaluwasan nga thought, mao na to ang plano sa kaluwasan nga light, mao na to ang plano sa kaluwasan nga direksyon og mga instruction og mga requirements nga gusto ni Jesus nga intindihon, sabton, estudyohan og aksipon ang thought o ang polong nga iya gipangsulti nga naa dira ang learning points kung unsaon pagsabot nga ikaw himo o makabuhat sa gitawag nga action plan nga may requirements nga maunang plano sa kaluwasan nga gidala ni Jesus, iya gipangwali nga dapat sabton sa tao nga ang action plan or remedial system or plano sa kaluwasan may mga requirements, may mga kondisyones nga ang tao involved. Kung unsaon niya ang mga requirements o ang mga buluhaton nga siya pod magkooperar kay ang Ginoo wala naghatag og dawat limpyo nga luwason ang tao murag robot, wala. This is an action plan both
the Godhead and the sinners are the responsible persons to do the requirements of the plan of salvation and the favor for the sinners, meaning the generation of Adam and Eve, we, the sinners, we have something to do as requirements in the saving souls. Because God wanted to rescue the perishing. God wanted to save the sinners. He is willing to save the image, to reclaim the lost image. Munang gusto sa Ginoo, to reclaim the lost image. Because lost image was under the counterfeit of the devil against the will of God, which is the Ten Commandments. So Satan's counterfeit the direction of the will of God, which is the Ten Commandments, and Eve became a victim. And the victim was pronounced totally death, because the wages of sin is death, because sin is the transgression of the law, and the law is the wisdom and the knowledge of God. And all wisdom is there in the law, because the law is God Himself. Mao nang pagsabot sa plano sa kaluwasan. So, karon ipadayon tang pag-interpret tinuod kining gitawag nga manifold wisdom of God, which is the plan of salvation, nga dili dawat limpyo, nga ang pagsabot aning mga tao nga nagabasa sa Biblia nga wala nagatuon sa plano sa kaluwasan, ang ilang pagsabot kay nagpadugo si Jesus sa cross, luwas na sila, which is very poor. That is counterfeit of Satan. That thought or learning is Satan's counterfeit, and that is not biblical. God was blasphemed on that thought. Kana nga klase sa pagsabot nga luwas na ta kay si Jesus nagpadugo sa iyang lawas sa cross, luwas na ta kay mao na ang ransom sa atong sala, ang iyang dugo. Wrong. Ang dugo ni Jesus, it's not ransom yet. That is only a remission of sin, so-called. Kung sa ato pa diri sa yuta, piyansa. We are only given a propitiation, meaning pabor. Piyansahan kita sa iyang dugo on condition. Dili na siya dawat limpyo. On condition nga we have something to do through the term of faith. Because faith is a very related to the life of Jesus and very related to the requirements of the law. Faith means something to do which is to obey back the law, because it was not obeyed in the Garden of Eden. And we are given a chance. We have to have a chance that we, the generations, should obey the law, because our parents, Adam and Eve, long time ago, they did not obey. So the provision or the propitiation or the favor or chance was given to us so that we, the generation or the sinners, will have that favor, that chance to obey, in order somehow the righteousness of the law that was given to Adam and Eve before was taken out after they falls to sin, after they were fallen to sin, then it will imputed back unto us on condition to study the plan of salvation, understand the plan of salvation, because there in the plan of salvation, there is condition or requirements. The only thing all the sinners throughout the whole world, they did not understand the meaning of the plan of salvation
or the purpose of the plan of salvation. So, all the right up of Matthew, Mark, Luke, and John, there, in those right up, that teaching of Jesus Christ when he was here on earth, it was written there in a red ink. Tanan nga mga gisulat sa gikan sa Mateo, Mark, Luke, John, naadira ang mga pula nga tinta nga gi segregate maayo sa nag-imprinta aning gitawag nga King James Version. Gibutangan gid nila og red ink indicates that those are the words of Jesus. So katong tanan nga giwali ni Jesus, all those words that Christ uttered or messages of Christ from those several books, Matthew, Mark, Luke, and John, those red ink there were the messages from the mouth of Jesus, so-called the plan of salvation already. Those are the teaching or light from the plan of salvation. But the people didn't know. They did not understand because they didn't believe to Jesus that Jesus is the Messiah. So, especially scribes and the Pharisees and the Israelites, they didn't give any attention. So they became the snare of the devil, because instead to obey Jesus, to follow Jesus, to believe Jesus, they argue Jesus, and they became the enemy of Jesus and put Jesus into a blaspheme situation. Blasphemy. But Jesus is bound to be crucified because of the prophecy. So Jesus came to fulfill the prophecy for the sake of the sinner to understand sana about the purpose of the plan of salvation, especially the blood shedding as the remission of sin. Pareho ginadre sa yuta, kung may kaso ka nga pwede ka piyansahan, so muna sang gitawag nga remission. Girimit ang kwarta as piyansa. Okay? Girimit. Aron lang ang imong kaso may proseso pa, mapadayon pa, pero gipagawas ka lang sa prisuhan kay may piyansa. Okay? That is the parallel of the meaning of the dispensation of grace, meaning system of grace, which is the plan of salvation and person of Jesus Christ. May system, gipiyansahan ta through the term blood shedding is for the remission of sin. Mao na sa ang biblical nga word, pero sa yuta piyansa. Gipiyansahan ka. Kay aron makagawas ka sa prisuhan, pero gapadayon ang proseso sa kaso until the time the probable cause shall be pronounced. Whether it is negative or positive. Kung masapnan nga positive ka, balik ka sa prisuhan. Pero kung masapnan nga negative ka, gawas ka sa prisuhan. Mauna na ang iyang punto. Ang positive, meaning, kung sa Biblia pa, nagma, Diyos nun ka, nagma, tinumanon ka, og nagbutan ka, og naintindihan mo na, nga ikaw nga makasasala, may chance ka nga maluwas, kay niya ang plano sa kaluwasan, nga gipasabot kanimo ang iyang mga kondisyones. Unsa man ang iyang mga kondisyones? Mauna na siyang gitawag nga, all the terminologies in the plan of salvation, so-called dispensation of grace and manifold wisdom of God. So, intindihan na siya ang akong duha ka term nga gihatag sa inyo. Dispensation of grace and manifold
manifold wisdom of God. You search in the book of Paul, from Romans down to the last book that he wrote, maintindihan nyo ng manifold wisdom of God, maintindihan nyo ang dispensation of grace, maintindihan nyo ang workmanship of Christ and the mystery of Christ. Intindihan nyo na, mao ng mga kondisyonis na adya tanan. Mao na siya kasayon lang kung maintindihan nyo ang plano sa kaluwasan. It is an action plan. Gipiansahan lang ta siyang dugo nga girimit sa krus. Pero may kondisyon pa nga luwason ka kung maintindihan mo og ang buluhaton mo, buhaton mo by true conviction, through the term of love, through the term of belief, through the term of obedience, through the term of faith, through the term of grace, through the term of gift, through the term of tabernacle, etc., etc. Mao na siya ang pagsabot sa Biblia. Kung maintindihan ninyo tanan ang akong gisulti, through research here in the write-up of Paul and study, deep and deep study, pointing to the higher form in a spiritual level, maintindihan nyo ang plano sa kaluwasan nga ako karon ginariiko ko sa inyo. Mag-uol ko, mga kaigsunan, sa pagkatinuod lang. Kay daghan sa inyong unta ang makasabot, ani kung maminaw lang o mag-intindi lang, pero naglingaw-lingaw ang kalibutan, kay gipalansa naman ni Satanas ang utok sa tibok kalibutan nga mga katawhan, kay gusto ni Satanas ang tanan nga tao ma-destroy niya through the word perdition. You know, what is perdition? Paglaglag sa inyong mga kalag, paglaglag sa inyong tibuok nga pagkatao. Muna sang gitawag nga perdition. So ang galaglag sa inyong tibuok nga pagkatao, si Satanas, o si Satanas nagamit sa daghan pod nga klase sa mga ambisyoso nga mga tao, mga high pride nga mga tao. Nagbilib sa ilang power of the brain, nagbilib sa ilang pride. Muna nga naay mga perdition nga mga leader sa kalibutan, sa tanang mga religion. All those who did not study the plan of salvation's thought, the plan of salvation's light, they are all the sons of the perdition. Because their father is also the father of perdition, destroyer of your soul, to be put into damnation. And the Bible says, lake of fire. Muna siya ang problema sa timbok kalibutan because they misled the message of the plan of salvation. They misunderstood the write-up of Paul and they don't study hard and they did not understand, and all of them, they do not know what is the light of the plan of salvation all about. Mo nang gaingon ko nga kining mga magwawali nga wala gatuon sa plano sa kaluwasan, gitawag ko silang mga balo-balo kay ang ilang direksyon puro na tanan devilish direction. All their decision based to the devilish decision. Diyos nun kunuhay, nagbasa sa Biblia, mga preacher kunuhay, pero gitalibagbag ni Satanas, gamay lang twist sa ilang utok. Wala sila kasabot, naana sila sa litag ni Satanas. Gigamit ang Biblia, gigamit ang ngalan sa Ginoo, gigamit ang grasya nga terminology, gigamit ang plano sa kaluwasan nga terminology. Taman lang sila sa terminology at in the tip of their tongue. But the deep study, the deep meaning, the deep learning, the deep interpretation, and the deep understanding about those terminologies, they do not know how to explain because they are blind by the devil and they are all ignorance of the plan of salvation. Mo nang tinuod mga kaigsunan nga nagasakit gid akong buot kay nganuman. Ang ako pagsaysay diri makita ko pero nalipay lang ko. Nga nakoy viewers nga usahay, 2 ka buok, 3 ka buok, hantod na abot 8 ka buok. This viewer that I have here in my YouTube channel, sometimes 3, sometimes 4, sometimes 5, sometimes 6, 7, 8, sometimes 9, sometimes 12. That is very victorious of my message and the principalities and powers
of heavenly places, they are also happy because of this 3, 2, 4, 5 until 6, 9, 12 that will listen to me, because this message that I'm bringing to you, it's not mine. This is the message of the truth and real light in the plan of salvation's direction. I am not ashamed to say this to you because I studied this. I was able to grab, or I was able to learn this, grasp this opportunity when I was in the class of Dr. Tumanday, Doctor of Divinity, and Doctor of Theology, the real instructor about the light of the plan of salvation. He instructed to us under his class, and this light of the plan of salvation is real truth and real light in this world. Somehow, God wants us to know that when He comes, we can welcome His second coming because of this light of the plan of salvation. And many, all throughout the world, all religions, especially their pastors or preachers, they do not know how to explain this because they have no light or direction or truth behind this teaching, behind this learning in the plan of salvation's truth and direction. They don't have this and they don't know this. They are only good in blah, 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 doing their own perception, doing their own concept, and doing their own philosophy, making their own fleshly interpretation, fleshly explanation from the lust of the flesh in their hearts. It's not biblical. There is no light in the direction of the light of the plan of salvation. They didn't have a streamline anchored to the plan of salvation, thought and light of the plan of salvation. They do not know that. All preachers throughout the world, except Paul and Pastor Tumanday, who studied this thoroughly, so-called Doctor of Divinity and Doctor of Theology, where I was given this kind of instructor that I was nourished, pointing to the higher form, spiritually level of the thought about the plan of salvation as far as our salvation is concerned. Our godly thought and learning is concerned here in the write-up of Paul, so-called the manifold wisdom of God and the dispensation of grace, which is the plan of salvation. Nga kaigsunan, wala na tay lain nga tun-an aron ta maluwas. Kini lang gyud ang direksyon o ang light sa plano sa kaluwasan, nga wala ni mahibaw-i sa tanan nga mga religion sa kalibutan, wala ni mahibaw-i sa tanan nga mga preacher sa kalibutan, wala ni mahibaw-i sa tanan mga debatidor sa kalibutan. Kanang mga debatidor, mga criminal act na siya. The Bible says so. If you are engaged in debate, that is criminal act. Muna siya ang strategy ni Satanas nga ang mga tao magpinilisupo, magdebate aron malinlang niya ang tibuok kalibutan. Then Paul says, Satan will allure you and beguile you with enticing words. Idayan-dayan ka mo, ayo-ayohon gid ni Satanas nga lami gid kaayo ang iyang pagdani sa kamatuoran nga tinuod yun paminahon, pero slight lang diha, gamay, gilinlang ka na sa pagdiandayan, dili na mao ang iyang direksyon. Pero Diyos nun ang pagdala, pastor ang pagdala, ministry ang pagdala, nga kunuhay mga Bible student, kunuhay mga ministers, kunuhay mga theologian, pero theologian nga direksyon sa kay Satanas. Why? Because they don't have the light of the plan of salvation. They mislead the real teaching of the plan of salvation. They misunderstood the write-up of Paul, even
faith. They do not know how to explain. They do not know what is the deep meaning of faith. They do not know what is the meaning biblical about faith. So, ang ilang blah 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 diya sa at the pulpit, doing blah 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 in the pulpit, that is Satan's counterfeit. All of their messages bringing the name of the Lord, bringing the mercy of the Lord, bringing the grace of the Lord, which is not in a right direction, in a right route, but pretending that they are preacher. They know what is grace. They know what is mercy of God. They know what is the direction of going to heaven, but actually, it's the direction of Satan's snare, Satan's counterfeit, because the light of the plan of salvation is not in their mouth, only using the term, word of the Bible's term in the Bible's word, but Satan's strategy, Satan's use it, Satan use the preacher, Satan use the religion, Satan use all kinds of religions or all kinds of preachers religiously somehow bringing their messages to be known to the hearers that they are preachers, they are godly man of God, but actually deep in their words, in their messages, in their concept, the way they preach, using the word of God, using the Bible, but the direction is devil direction. The Bible says so. It's devil direction. Why? Because they did not endure sound doctrine. The sound doctrine is the light of the plan of salvation. And they don't have that. All preachers throughout the world, they don't know that. So mga kaigsonan, basahon ko sa inyo, natay text nga gusto ko basahon sa inyo karon. Gitawag ko ni nga key-text sa atong Bible. Matthew 7:15 to 19. Sige, basahon ta aron maintindihan ta ang ato nga nga wala panahuman nga First Timothy sa ato gina-interpret sa write-up ni Paul. Before tani put doon ang First Timothy nga ato ginasubay, may key text ta nga paga tun-an first aron ma-enlighten ta maayo sa light sa plano sa kaluwasan. We want to be expert to know the light of the plan of salvation, so we use key text in the book of Matthew. Let us study here in the book of Matthew 7:15 to 19. Okay? Matthew 7:15 to 19. Ingon niya? Diri sa King James Version. Kuhaan yung inyong libro. Basahon tang Matthew 7:15 to 19. Ingon niya. Basahon ta. When the even was come, okay. Akong mata baliskad kong layo. Basahon ko usab, ingon niya. 15. When he touched her hand and the fever left her, excuse me. Chapter 8 man di itong ako nabasa. Chapter 7 verse 17. Ingon niya. Even so every good tree bringeth good fruit. You see? Ingon niya. Verse 15. Beware of false prophets. Okay? Beware of false prophet, which come to you in sheep's clothing. Klaro kayo, no? Mo nang gisulti ko sa inyo nga,
ang mga preacher sa tibuok kalibutan nga wala gatuon sa plano sa kaluwasan, gigamit nila ang Bible, gigamit nila ang mga terminology sa Bible nga nindot kayo paminahon, gigamit nila ang ngalan sa Ginoo, gigamit nila ang ilang nawo nga Diyos nun, nga ang ginawali nila biblical, ang ginawali nila si Jesus. Pero ang Biblia gapamatuod nga bisan unsaon mo gamit-gamit sa Bible, gamit sa ngalan sa Ginoo, gamit sa imong pagka-Diyos nun nga nawong, kung wala ka gasubay sa tinuod nga light sa plano sa kaluwasan, ikaw gigamit ni Satanas, and you under the slave of Satan's, and your father is Satan's, the liar, and you belong to the property of Satan's. Satan property. O, ingon niya dire sa 15, ingon niya, 7:15, beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing. Andam kamo sa mga sayop nga mga magtutudlo o propeta. Prophet indicates or denotes preachers, Bible workers, Bible man, pretending that they are right hand of God. What I mean, they are workers of God. They are serving in spiritual direction. Muna sa ang indication sa prophets. And prophets themselves in the past, they are also preacher because they uttered all the will of the Lord, what to be told to the people, what to be teach to, what to teach to the people. From the Lord to the angel, an angel to the prophet, and prophet teach the people. So prophet denotes teachers from the Lord. That is how we interpret when we across or came across the word prophets. It's a messages from the Lord channeled to the angels, and the angels also gave to the human being. So that is the system when the prophets uttered a word from the Lord. The system is from God to the angel, an angel to the people. Muna sa ang sistema sa pagtawag sa Ginoo nga magamit ang prophet o ang message sa unang panahon, muna sa ang sistema from God to prophet and prophet to people. Okay, so ingon diri ni sa Matthew 7:15, ingon niya, beware of false prophets which come to you in sheep clothings. May pagkaubiha, kunuhay, Diyos nun yun, magwawalig yun, Ginoo gyud ang iyang gildala, kay siya pastor sa Biblia. In sheep's clothing. Very clear mga kaigsonan. But inwardly, they are ravening wolves. Pakadagway gid sila nga malumo nga ubiha, pero sa pagkatinuod mga lubo nga manunukob, mga lubo. They are wolves to succumb and destroy the whole world. Kaning mga tawhana, wala sila kasabot sa light sa plano sa kaluwasan, gapabilib sila nga magwawali sila. Gapabilib sila nga dako sila nga institusyon, reliyoso sila sa ilang religion. Sa manang mga sikat nga mga religion, I don't know about others religion. I knew only Iglesia ni Cristo. I heard about Protestants group like Methodist, Assembly of God, Protestants, Evangelical Church, others, especially the Seventh-day Adventist. They pretend themselves that
they are a systematic institution in the world. Yes, systematic. Why? They are wise. Systematic in doing their business in their own religion themselves. So bright like others. Like others. Others. Na gani others nga religion nga dili kayo well known, ulihin na sila na well known. Pero perti kadagko. Isa lang ang leader, isa lang gasakom sa ilang income, sa ilang religion. Because religion is a big business. So naiuban ka pa believe nga systematic, very systematic system of organization of their institution. Kung nang ingon diri sa Biblia, which come to you in sheep clothing, but inwardly they are ravening wolves. Nga naman, kaya ang ilang utok tungod sa ilang pagka high pride, tungod sa ilang power of the brain, they believe that God is there in themselves. They believe nga, ang ilang religion, correct yun. Gigamit pa nilang doktrina sa Biblia nga may mga fundamental teaching kunuhay. Kay tinuod gid sila nga iglesia. Sila gid ang remnant church. Kay niya sila sa tinuod nga light daw. Example, the Seventh-day Adventist. They keep the law. Nga tinuod gid sila kay ang balao daw. Mao gid ang gina-follow sa remnant church. Mayo ilang sistema. Systematic kaayo. But finally, I realize now. I realize. Nga ang ilang teaching, but inwardly, they are ravening wolves. Mao ni ingon sa Biblia. Makita mo, for by their fruits ye shall know them. Ingon ang Bible. By their fruits ye shall know them. Ye shall know, 16. Ye shall know when they their fruit do men gather grapes of thorns or figs of thistles. You see? Klaro kaayo. Mahibaw-an gid nimo nga ilang bunga. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles. 17. Even so every good tree bringeth forth good fruit. Kung maayo kang klase sa Kristohanon, this is a parable of Christ. Using the parable of the tree. Because Christ wanted us to make clear in your mind, what is the light of the plan of salvation. So, he uses parables. So, Jesus said in 16, ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles? Nya kung good fruit sila, nakita mo ba sila nga gather grapes of thorns? Ha? Nakita mo ba ning mga gapabilib nga mga hypocrites, mga eskriba o parisiyo nga mga religions, mga institusyon nga kunuhay? Sila gyud ang tinuod. Ingon diri sa Biblia, ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles? Kinsa man diring mga iglesia karon nga buhat ani. Ha? Gather men do men gather grapes of thorns. Mayo pa ning mga vloggers. Bisan dili kayo sila expert sa Bible pero na mga vloggers nga mga dito sa mga katutubo, mga manubo, mga pobre sa bukid nga wala gikatamak og syudad. Nangamatay lang dito sa bukid. Kay dili gani katultol pa ingon syudad, walay yamo. Mahal ang plite.
Wala insakto nga kinabuhian. Gaistar lang sa ilalom sa kahoy. Gaistar lang nga ang ilang balay mga tinagpi-tagpi nga mga uh, kahoy rapod, round timber, nga gipang putol, og ang ilang atop, mga dahon lang sa anahaw, dahon sa saging. Mo nang mga taga-bukid nga pobre kaayo. Maya pa ning mga vloggers nga kung nahibawan, giadtuan nila ang mga katutubo, mga manubo, kanang pugong biyahero. Kini sila ni Kalinga Prab. Abot sila didto. Unsa pa ilagi pang buhat? Ang naga pakitloy nga gusto ma-eskwela, ila pag-sponsoran. Ang pobre kayo nga di kaya mag-eskwela, ila pag ipa-eskwela. Ang pobre nga wala gibalay nga looy kaayo, gipaning kamutan nila mahimuan og balay. Sa makaya sa ilang mga viewers o sa ilang mga sponsors. So ang ilang gibuhat, klaro kaayo nga missionary endeavor. In the name of Christ, in the name of God. So mao na din ginasulti sa Biblia nga sa 16. Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles? Kung kabalo ka sa truth og ang imong bunga tinuod, kabalo ka sad what is thorns and thistles. So may mga iglesia bang gabuhat ani? Wala. Naay iglesia nga nibaw-an ko nga manabang kunuhay. Pero manggader man pod og amount para itabang. Murag gisa lang sa iyang galingong mantika. Muna. Doon, picturean pa. I-publish pa sa mga publisher. I-publish sa mga ilang mga newspaper. I-publish sa ilang mga basahon. Picturean. Ipakita sa katawhan nga nagtabang sila sa nabagyuhan, nasunugan, nabahaan. Mayo ba na? Ingon sa Ginoo, kung unsay gibuhat sa imong tuo nga kamot, ayaw pahibaw imong wala. Kung unsay himo sa imong tiil nga wala, ayaw pabaw ang imong tiil nga tuo. If your right hands did good works or good thing, don't your left hand know. Don't let your left hand know what the right hand did. Mao na siya ang prinsipyo nga naa sa plano sa kaluwasan. And all those learning points, all those wisdom and thought and light is there in the light of the 10 Commandments. Is there in the wisdom under the teaching of the 10 Commandments. If you elaborated the whole direction of the 10 Commandments, the whole knowledge of this world is everything credited out of the thought or the learning points in the 10 Commandments. Mao nang punting diri ni Jesus. The 10 Commandments is Christ Himself. Unsa pang gisulti diri? 17. Even so every good tree bringeth forth good fruit. But a corrupt tree bringeth forth evil fruit. Ngano nang ingon man si Jesus? Every good tree bringeth forth good fruit. Why? Kung good tree ka, ngano bringeth ka good fruit? Unsa man na siya sa mga spiritual level ng pagsabot. Ayaw nang unod nun nga inyong nibawaan. Fleshly lang kayo. Unod nun lang kayo. Kaya una-una nyo nga, oh, natural. Good fruit. Bring it good fruit. Mura. Material. Material lang ang inyong nibawaan. Mga preacher nga mga balo-balo. Pagbasa sa Biblia, material ang direksyon. Pag ingon diri ni Jesus, even so every good tree bringeth forth good fruit. Pag ingon sa Biblia, ang tanan nga katauhan o Kristiyano nga
manifest yun nga claiming himself as Christian, he bringeth good fruit because he belong to a good tree according to the illustration of Jesus, the parable of Jesus. Why? Because they knew deeply the meaning of the Ten Commandments direction. Unang ginamin diri sa write-up ni Matthew nga ginasulti ni Jesus. Maingon-ingon daw ka mga, bal, wala man dagis sulat ang Ten Commandments, apil-apil ka man sa Ten Commandments, pareho ra ni ng gisanta ko nila dito sa teachers meeting. Kaya ang balaod ko na ay labot sa 31 AD nga crucifixion of Jesus. Kita mo na nakabugo sa plano sa kaluwasan? Kabugo sa Bible ba? Kaya ang plano sa kaluwasan, morning tibok Bible. Pero gapabilib nga, pastor, biblical, pero bugo sa Bible. Munang tinuod. Morning tinuod diri nga ingon ni Jesus diri sa 15 niya, beware of false prophet, beware of false minister, pastor, elders, everybody there. They claim that those are their leaders, including elders and everything there, officers in their church. So ingon ni Jesus, beware of false prophets. Kini sila tanan. Lalo ng mga pastor nga mga unod nun. They are proud of themselves. Ingon sa Timothy, but knowing nothing. You see? Gapabilib nga pastor sila. Diyos nun sila, but knowing nothing. Mao ni ingon ni Jesus dire, beware of false prophets, which come to you in sheep clothing. But actually, inwardly, they are wolves, ravening wolves. Wolves, I mean. Ravening wolves. Mga manunukob ng mga lubo. Muna si Satanas. And ye should know their fruits. Ingon niya, good fruits bringing good fruit. So ang light gidiri nga tinuod yod, kining tinuod yod nga sumulunod sa gabasa sa light sa plano sa kaluwasan, mao ni siya ang gitawag nga wisdom and knowledge is there in the law. Basahan yung Romans chapter 2. Kung maintindihan nyo ng ginasulti ni Jesus dire sa Matthew chapter 7 verse 17, 18 to 19, pertaining ni sa makatinumanon sa will sa Ginoo og sa iyang karakter, transcript sa iyang mind og sa iyang plano sa kaluwasan, mystery of the plan of salvation from spiritual down to fleshly manner in order to shed blood for the remission of sin. Dili na sa kaluwasan sa sala. Remission of sin, meaning piyansa pa na sa imong pagkamasakasasala. Kung masabtan mo ang plano sa kaluwasan, mao na sang proseso nga hukman ka pa in the future. Ginaproseso pa kung you are right or not right followers of Christ. On condition, Christ said, if you love me, keep my commandments. If you want to be saved, obey the commandments because the commandments is me. I am the commandments. And the Bible never mention about that the commandment is not to be followed. No more commandments. No. You misunderstood the write-up of Paul because you do not know the light of the plan of salvation. So, when Paul uttered that we are no longer under the law but under grace because you are poor. You are poor workers. That's why he said, beware to the evil workers, which is balo, counterfeit by the devil. When Paul said, we are no longer under the law but under grace because when you understand the light of the grace, you ought to follow the law and you are perfect in following the law. That's why Paul said, you are no longer under the law but under grace because grace is to obey the law perfectly. So wala na mo sa ilalom sa balaod nga patyon ka mo, gukdon ka mo sa balaod, isugba ka mo sa klayo, kay niya na mo sa grasya nga matinumano na mo sa balaod. So the law cannot
run after you anymore. Manang ninang sa mga right up ni Paul nga wala maintindihi aning mga balo nga magwawali kay gihiruhan na ni Satanas, nahimo na nga counterfeit ni Satanas og nahimo na nga property ni Satanas. Munang musinggit ng balaod dili makaluwas kay walay kamot. Ang balaod mayo lang na what is right and what is wrong. Dili na mabasa sa Biblia tungod sa imong pagkaunod nun, tungod sa imong pride, tungod sa imong power of the brain, tungod sa imong pagpasikat as scribe and Pharisees. Munang nagsinggit ka nga ang balaod, that is only good for what is right and what is wrong. The stand of the Seventh-day Adventist is the law cannot be saved. Mayo ba na nga klase pastor? Mayo ba ka na nga klase nga magwawali? The Bible says blaspheme to God. And the Bible says there is a surer punishment prepared for you because you did not endure to the sound doctrine, because you do not know what is the light of the plan of salvation. You do not know that because you did not undergone to the right instructor, so-called doctor of divinity and doctor of theology, in person of Pastor Tumanday as the department head of Mountain View College, the pioneering instructor. Ining mga balo-balo nga mga pastor kunuhay, mga bagong graduate, ambot lang. Naluoy lang ko sa mga brethren, I pity the whole members of the church. They were deceived by this deception of the devil using this balo nga mga pastor, new graduate, and do not have the light of the plan of salvation because they entertain the pleasure of the world, and they were comforted of themselves, comforted of their own concept, comforted of their own pride, comforted of their own power of the brain, and speak of their own selves, they speak of their own perception, they speak of their own concept, they speak of their own fleshly direction, the lust of the flesh in their hearts, and they speak of their own interpretation. And the Bible says, ingon sa Biblia, so every good tree bringeth good fruit. Kung biblical ang paghisgutan ta, kining pulong sa Ginoo, this is very positive, connected to the plan of salvation, and the center of the plan of salvation is the law. Nang mga bugo. But corrupt, ingon niya, but corrupt tree bringeth forth evil fruits. Tanawan ang inyong mga fruit. Pabilib ka mo nga, graduate mo. Nya, sakyan yung mga churches, kaya gi-assign ka mo, district leader kunuhay. Minister kunuhay sa mga ilang sakop sa iglesia. Gisakyan na nila. So magpabilib sila nga, kuan sila, good tree. Huh? Bring it good fruit. Pero ingon dire sa sumpay, corrupt tree, bring it forth evil fruit. Tanawan na inyong mga sakop, musinggit ng balaod di kaluwas, kay walay kamot, mo nang inyong itudlo. Nya, good fruit ba na? Klaro na nga evil fruit. Tungod ninyo, nga mga pastor, nga balo-balo. Ngunang iten, ingon niya, a good tree cannot bring forth evil fruit. Neither can a corrupt tree bring it forth good fruit. Tanawa? Ang good tree, dili gina siya makahatag og evil fruit. Og ang corrupt nga kahoy, dili po na sa kahatag og good fruit. Gibali-bali lang ni Jesus ang pagsulti aron maklaro ang imong tingkoy nga hard-headed, ang imong tingkoy nga plansa ni Satanas, gitakpan na sa concept ni Satanas nga di nakaintindi. Gibalik-balik ni Jesus aron maintindihan sa mga iskriba ug pariseo nga naaga sunod-sunod niya, gabantay sa iyang sayop nga wala may sayop. Mao ni silang klase mga tawhana nga ni asayuta. Daghanis tibuok kalibutan. All religions. Ego ani nga say-say diri. Ang ilang interpretation ani literal, material nga worldly ang direksyon. Pero wala nila gisabot.
Mao ni ang plano sa kaluwasan nga ginawali ni Jesus kay di sila kaintindi. Gitawag si Paul aron ma-reveal ni Paul kay si Paul na ang magsaysay. That's why Paul is the authority of the whole Bible as far as the truth is concerned. Is there in the right up of Paul, and he is the very authoritative to explain the truth about the salvation of the sinner's soul. I mean, the sinners, the living soul, the sinners. In 19, ingon niya, every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Klaro na. Gitagaan sa Ginoo og conclusion. Kay kini nga right up gi sulat ni Mateo ang tanan nga ginasulti ni Jesus gikan gid siyang dila. Gikopya ni Ginoong Hesus ni Mateo ang sulti ni Ginoong Hesus. Diri sa 19 ingon ni Ginoong Hesus morning pagsulat ni Mateo. Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down. Katong klase sa mga magwawali. Kay ang tree diri, this is only a parable or comparison. Ang tree diri kanang mga magwawaling mga balo-balo, kanang mga teacher nga mga balo-balo, kanang mga religion nga mga balo-balo, nga kunuhay religyoso, gitawag nila nga mga religions, mga religyoso sa tibuok kalibutan, gidala ang ngalan sa Ginoo, pinaagi sa usa ka religion aron aprobahan nila nga sila Diyos nun. Apan wala kasabot sa plano sa kaluwasan ang kamatuoran ni adiri gisulti sa right up ni Mateo nga maong pulong ni Jesus nga mao na unta ni ang plano sa kaluwasan nga wala nila maintindihi, gitagaan sila sumbingay ni Jesus pinaagi sa kahoy. Ingon ni Jesus sa 19, every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Klaro ka. Kung gasinggit ang balaod, di makaluwas. Kay walay kamot. Ang balaod is only good for what is right and what is wrong. Maabot ang panahon, ingon diri ni Jesus, cast into the fire. Not for good fruit. Wala ka nagabunga sa mayong bunga. Kay nagsinggit kang balaod, di makaluwas. Hewn down and cast into the fire. Anan ka mo? Apel ng mga nagtuoto sa inyong mga member sa iglesia, looy kayong mga membro nga gidisib aning klase sa mga magwawali nga counterfeit ni Satanas o natugyan na sa kamot ni Satanas. Mo na ingon sa Ginoo, daghan ang ulihi nga mauna. Daghan ang una nga maulihi. So daghan ang una nga makaintindi kay nagtuon sa plano sa kaluwasan, lalo na kining ako karon nga ginariiko nga kung daghan ang mag-follow up ani, daghan ang maminaw ani, daghan ang makasabot ani, mao na silang una katong mga gahig tingkuyan nga pabilib nga sila pastor kay nag-graduate sa MBC nga wala kasabot sa plano sa kaluwasan, motos lang maulihi nga ingon diri sa 19 ingon niya, cast into the fire. Ngano man walay good tree nga magbunga og bad fruit. Wala pod bad tree nga magbunga good fruit. Ingon ni Paul, you did not endure to the sound doctrine. The Lord is preparing for you punishment. Sorer punishment preparing for you into the lake of fire. Monang sulti ni Paul, who despised the law of Moses, died without mercy because the judgment of the Lord has no mercy. So Satan also trembled because he knew that the judgment of the Lord has no mercy and his judgment is coming to the lake of fire. Muna nga si Satanas, sakom niyang tibok kalibutan kay he is very expert in philosophy of men.
traditional practice sa mga katawhan nga magpinilosopo human ang tao nahulog sa sala sa panahon ni Adan ug ni Eva. Diha nagrampan ang pagkapilisopo sa mga unod-non nga klase sa mga kaliwat ni Adan ug ni Eva kay sila litag na ni Satanas. Muna si Paul nag-ingon, beware of the philosophy of men, vain and deceit, and beware to the evil workers. Beware to those kind of concept, worldly concept, materialistic, not biblical, not spiritual, but they understood the Bible, they misled the Bible, they misinterpret the Bible, and all their concept, the direction of all their concept is materially, and so-called materialistic preacher. Okay, padayon ta diri sa atong gitawag na nga text nga ato i-interpret. Diri na ta sa concept sa atong pag-interpret. Balik ta sa Book of 1 Timothy. Kaya gina-interpret ta ni nga chapter 6. Ingon niya diri sa chapter 6 verse 5. Diri man ta naghunong sa verse 5. So i-recall ta gamay. I-recap ta ang verse 5 nga ato gihunungan. Ingon niya, perverse deputing of men of corrupt minds. Unsa nang meaning sa perverse? Wrong. Yeah. Perverse disputing of men of corrupt mind. Mga dili tinuod, mga wrong preacher. Ngonya. Disputing of men of corrupt mind. Kanang mga wrong nga mga preacher, mayo gina sila magsulti nga dani ang mga katawhan, pero wrong and corrupt mind and direction, mga corrupt na ang direksyon. Tanawa na bang mga liman, mga elders, dili gi kasabot bisan saon magsulti sa tinuod nga light sa plano sa kaluwasan. Kay ang ila gid ang direksyon ang ilang tumanon kay mao may gisulti aning mga preacher, ning mga pastor, kini mga district leader sa ila nga maunang tinuod. Ang balaod dili makaluwas kay walay kamot. Ang balaod only what is right and what is wrong. Kita mo na ka ngilngig ang tip of the tank nga gi sakom ni Satanas ining klase nga mga pastor ingon ana. Dili man kakakita na address Biblia, that is not biblical nga gasulti diri nga ang balaod only good for what is right and what is wrong. Ang balaod dili makaluwas kay walay kamot. Kita mo na harap-harapan nga pag blasphemy sa Ginoo, harap-harapan nga pag destroy sa message sa Ginoo. Mo na ingon ni Paul tungod aning klase nga magwawali ang tinuod nga naa sa Biblia nahimo na hinoong linugaw. Tungod aning mga gisakom ni Satanas, tungod aning mga litag ni Satanas, mga fruit. What kind of fruit? Bad fruit bears bad fruit from a bad tree. So padayon ta. Ingon niya, perverse disputing of men of corrupt minds. Muning mga klase sa mga magwawali nga ang mga brethren himo ng corrupt tungod sa ilang gipangwali ng balaod di makaluwas. Ang balaod only good for what is right and what is wrong. Kita mo na nga klase sa tinudluan, may pay grade 1. Kana siya nga concept na sa wala gaylis ko yun bisan pang walay grado ana, mao ang concept nila. Wala ko ga-down sa walay grado pero sa pagkatinuod lang ang wala pagyud ka eskwela o wala gyud nakaang-ang sa eskwelahan na naagid taman dira lang ang ilang hibaw-an. Maluoy unta ta, dili kay dugangan ta. Kining wala gigabasa sa Biblia, wala kasabot sa plano sa kaluwasan, sobra pa na sa walay grado. Ngang ang nila wala gihanaw, wala gid light. So gitudluan na ning mga pastor nga magsinggit nga ang balaod di makaluwas kay ay walay kamot. Ang balaod only good what is right and what is wrong. Yan na sa ginago. May pangulay ga eskwela, may instinct pa pag diagnose, pag-analyze. Pero kining gapabilib nga minister, gapabilib nga leader, gapabilib nga
elders gapabilib nga opisyal sa church pero ang utok opisyal paingon kay Satanas. Ingon niya diri padayon ta. And destitute of the truth. Corrupt minds and destitute of the truth. You know what is destitute? Mga rules of law. Balaod kana, balaod. Mao na sa ang kamatuoran ang balaod. So kining mga balo-balo nga mga preacher nga mga wrong gitawag ni Paul nga perverse. Gidispute nila ang mga katawhan na himo na hinong corrupt mind. Gidispute meaning gitudloan nila og mga walay buot nga tinudloan mo nang magsinggit nga balaod walay kamot dili makaluwas mo nang walay buot nga tinudloan mo nang disputing of men of corrupt mind. Nahimo pug ang ilang gapaminaw gatotoo sa ila satanic na pud kay corrupt naman, corrupt mind. Unsa pa? Destitute of the truth. Destitute of the truth meaning ang mga roles sa balaod o ang balaod ilagi destitute. Wala gitudlo sa right direction. Giditor mo nang destitute of the truth. Supposing that gain in godliness sana imbes nga makuha nila ang pagka-Diyos nun, mao nang tinudloan na ng mga pastor. Destitute of the truth. Unsa pa? Perverse disputing of men of corrupt mind. Mga sayop nga mga preacher, mga manunodlo nga walay pulos. Gitudloan nilang katawhan nga nahimong corrupt ang mga utok sa ilang mga tinudloan og nahimong mga destitute of the truth. Ilagi balingag, ilag baliskad ang kamatuoran pinaagi sa pagsabot sa balaod kay ang balaod daw dili makaluwas kay walay kamot. Destitute of the truth. Unsa pa? Supposing that gain is godliness. Sana kung wala lang nila gitudloin ng mga brethren nga ang balaod di makaluwas kay walay kamot, ang balaod only good for what is right and what is wrong. Kung wala na nila gitudlo, sana dili corrupt ang mind o dili destitute of the truth. Tanawa ni mga kaigsunan mo singgit na pud ngang balaod di makaluwas kay walay kamot mao ning gitudlo sa ilang mga magwawali. So na destitute ang truth meaning wala na ang prinsipyo sa balaod. Ang balaod nawala na kay destitute of truth kay ang truth naaman sa balaod. Klaro nga gina saysay ni Paul og tinuod aron maigo aning mga magwawali nga walay mga buot og kining mga gapaminaw unta magtarong sa pagtuon sa Biblia, pagtarong sa pagpaminaw aning ga riiko sa plano sa kaluwasan sama sa akong gibuhat. Mahibaw-an na ninyo ang kamatuoran, mag-abot na ang Ginoo. Madumduman nyo ang ako ginasulti kaninyo diri sa YouTube channel. Unsa pa? From such, withdraw thyself. Sana unta, kung wala lang nila gituohi ang nilang magwawali nga walay buot, o gitudluan po sila unta sa insakto nga light sa plano sa kaluwasan, sana naa sa ila ang kinabuhi nga Diyos nun, godliness, apan, unsa ingon diri ni Paul, from such, withdraw thyself. Tungod niya anang mga magwawali nga walay mga buot, ang ilang mga sakop nawala pod sa ilang kaugalingon na withdraw thyself, nawala sa kamatuoran. Dirita sa verse 6 na, ingon niya, but godliness with contentment is a great gain. Tanawa, kung ang imong pagka-Diyos noon unta, wala na ka nagpatudlo aning mga balo-balo nga magwawali na contentment ka na, may contentment ka na, may pagka satisfied ka na, na busog ka na unta sa pagtuon sa insakto nga pagtuon sa plano sa kaluwasan. Wala ka nagatuo-tuo aning mga balo-balo nga magwawali nga counterfeit ni Satanas
snared ni Satanas ang ilang mga utok. Ingon niya diri sa verse 6, but godliness with contentment is great gain. Ang punto diri ni Paul, kinanglan magtuon ka sa tinuod nga godliness, ang pagka-Diyos nun dire sa plano sa kaluwasan. Ingon niya, great contentment. Great contentment. Kung makatuon ka na sa plano sa kaluwasan, na nakay tinuod nga kalinaw sa imong kaugalingon, kontento ka na sa imong kaugalingon, pag-andam sa second coming ni Christ kung kasabot ka na sa plano sa kaluwasan. Morning, lalom nga pagsabot aning mga write-up ni Paul. Kining mga wala kasabot aning mga klaseng mga balo-balo nga magwali, pagkabasa ani nila, material lang kayo lang ilang interpret ni application. Ay, apply nyo ni, apply ingon dire ingon. But godliness with contentment is great gain. So ang ilang pagsabot ani nga kinanglan Dios nun kita, kontento na kita kung unsay naa sa ato, kay great kita kung mauna. Mao na ilang pagsabot, which is very poor, that is counterfeit of the devil. That is devilish mind and concept. Ang ilang pagsabot dire nga, but godliness with contentment is great gain. Material, unod non in their flesh level, because of their pride and power of the brain, they cannot think so much better deep in spiritual level because Satan already counterfeit their mind. Munang ilang pagsabot ani, very poor. Ang ilang pagsabot ani, kinanglan kita mag Diyos nun kita simba kada adlaw o kada Sabado, mag Diyos nun na kita sa atong kinabuhi, magkontento na lang kita kay kung kunsay ato kay great kita. Mura na ilang pagsabot. Hoy bugo, dili na maong punto ni Paul diri basaha ang tibuok nga chapter. Ang ingon ni Paul sa verse 6, ingon niya, godliness is a great gain. Unsa man ang godliness? To know the light of the plan of salvation. To know what is God in the plan of salvation. To know what is grace in the plan of salvation. To know what is tabernacle in the plan of salvation. To know what is love, faith, and obedience in the plan of salvation. To know what is the mystery and the dispensation of grace in the plan of salvation. To know everything, all the light in the plan of salvation. Morning punteng ni Paul, ingon niya, but godliness. The meaning of godliness is the light of the plan of salvation. The whole understanding, the whole wisdom in the plan of salvation. Mo nang punto diri ni Paul, mo nang gitawag ni Paul, manifold wisdom of God. To know the whole plan. I mean, the whole light in the plan of salvation. Mo nang ni Paul sa verse 6, but godliness. Kung godliness gani ka, nasabtan magyud ang tinuod nga kasanag sa plano sa kaluwasan, ang tinuod nga teaching sa plano sa kaluwasan, ang tinuod nga direksyon sa plano sa kaluwasan, ang tinuod nga doktrina sa plano sa kaluwasan. Mo na ingon ni Paul nga, you did not endure to the sound doctrine. Mo ning namin niya nga godliness, but godliness with contentment is great gain. Mo nang verse 6. Dili na siyang godliness contentment nga Diyos nun ka na. Simba ka kada adlaw nga Sabado. Basa kag Biblia nga walay interpretation nga correct and true. Basa lang sa unod nun, doon, concept lang sa tawhanon nga concept ang pagsabot. Wala na ipulos, ingon ni Paul. Ingon niya godliness. Ang godliness gani, light na siya nga tinuod, nga nasa plano sa kaluwasan. Mo niyang pagsabot ni Paul. Kay kining ato ginabasa, write up ni Paul. Dili ni write up sa imong pastor nga wala kasabot sa write up ni Paul. But that's why every time nga mabasa ta ang write up ni Paul, ang iya diri nga interpretation deep, higher, deep, high, pointing to the higher form. Dili ni unod nun nga kalibutanon. Kay inyo diri pag-interpret sa verse 6, but godliness with contentment is great gain. Kaya wala kasabot what is godliness. Ang godliness mo nang light sa plano sa kaluwasan. Kay ang gisulat dire nga iyan ni Paul, interpretation ni siya sa plano sa kaluwasan. Kay Paul ini write up ang 1 Timothy. Ayaw ni
butang-butang sa imong concept, nga ang imong concept dira unod nun og material. Ingon-ingon daw kang tanawa. Kontento na taon say gihatag sa Ginoo kay great gain. Gihatag sa Ginoo. Kita mo na, bogo ang light ni sa plano sa kaluwasan mo ning gina pang-expound, gina-magnify, gina-explain ni Paul. Dili nang imong utok unod nun nga counterfeit ni Satanas. Mo nang tinuod diri sa kamatuoran nga naa sa Biblia nga wala mo maintindihi, gi-misunderstood mo kay wala ka instructor nga tinuod nga instructor nga kasabot sa pagsaysay aning right up ni Paul. This is the revelation of the plan of salvation given to Paul. Kasi Paul wala mahimong apostol kung wala siya purpose nga gitawag sa Ginoo tungod sa pag-enlighten sa mga katawhan about sa plano sa kaluwasan kaysa niya pa si Jesus sa yuta ang tanan niya nga gisulti, ang tanan niya nga messages, plano na to sa kaluwasan, wala lang maintindihi aning mga iskriba o parisyo, kining mga unod-non nga gitawag ni Paul, scoopers. Beware of the scoopers. Puro mga unod-non, fleshly direction. Muna sila. Munang expound ni Paul Mayo ang plano sa kaluwasan. Dili ni imo nga interpretation nga imo imura. Si Paul yang imo sabton kung unsang punto niya i-interpret mo nang ingon sa Biblia true and correct interpretation mo na sang hermeneutics. Nya gapabilib ka nga kasabot ka sa seminar kuno nila sa hermeneutics pero ang iyang hermeneutics ni Satanas. Wala ka intindi sa right up ni Paul. Basa ta verse 7 ingon niya, for we brought nothing into this world and it is certain we can carry nothing out. Mo nang gipagpasabot ni Paul nga gi saysay sa iya pinaagi sa giya sa plano sa kaluwasan nga mong gag-guide sa iya nga way lain si Ginoong Hesus mismo ang gag-guide sa iya nga isulat ni. Munang ingon ni Paul verse 7, for we brought nothing into this world and it is certain we can carry nothing out. Nasabtan ba na ninyo? Nasabtan na ninyo? Yang inyong pagsabot ana literal lang kaayo og material. Worldly lang kaayo og fleshly direksyon. Nya maingon dayon ka mga o tanawa na tao ta sa kalibutan nga wala gitay dala. Mabalik lang ta mamatay ta wala lang gyapon ta dala. Mo nang inyo pagsabot. Material. Si Paul dumduman nyo si Paul ang gasulat ani og ang gina-expound ni Paul dire ang plano sa kaluwasan. Pag ingon ni Paul dire sa 7, for we brought nothing kay gipadako yang sex nga nag-ingon siya godliness. Godliness. Godliness with contentment is great gain. Mo nang gipalo up niya sa verse 7 ingon siya, for we brought nothing into this world. Ngano man nga nagsulti siya. Nga nataw ta nga wala gyoy yamo nga dala diri sa kalibutan. Mabalik ra ta kung mamatay ta nga wala gyoy yamo nga madala ta sa langit. Ngano man nga nagsulti na si Paul. Ha? Kay gusto ni Paul masabtan mo ang plano sa kaluwasan nga ingon ni Paul. Work out your salvation with fear and trembling. And do not think about the worldly pleasure. Do not think about the worldly thing. About worldly direction. Muna ingon ni Paul. Muna iyang expound. Muna iyang sulti dire sa 7 nga, we brought nothing into this world. Meaning, do not covet worldly pleasure, worldly thing, worldly materials. Do not covet. Munang punto ni Paul. Because salvation is clear that we ought to go to heaven without the world. Because our world is not in this world. We are just passing through a stranger. Our world is there above. Munang punto ni Paul aning pagsulat niya nga, for we brought nothing into this world. Dili ni siya material nga pagsabot. Dili ni siya kalibutanon nga pagsabot. Dili ni siya unod-non nga pagsabot. Sama sa imong pagsabot nga scooper. Scooper and scribe and the Pharisees, great pretender. Dili ni mao ang pagsabot niya. Ang punto ni Paul dire, bayaan taning kalibutan kay dili ni ato. Material na diri, temporal na diri. Expertise lang ni sa
mga strategy ni Satanas. Gialyor lang ta. Gidayan-dayan lang ta ni Satanas aning kalibutana. Tagaan ta gold, tagaan ta salapi, tagaan ta material, tagaan ta auto, tagaan ta gwapong balay, tagaan ta mga facilities sulod sa balay. Mga dayan-dayan lang na ni Satanas. Kaya ingon ni Satanas kay Jesus, did you see this kingdom? All those pleasure in this world and all the riches of this world, did you see this? I I have all those things. Ako na, I will give it to you. Basta mag-ubi ka lang, mag-uban ka lang sa ako. So tanan nga kalibutan diri sa tibok kalibutan, tanan nga facilities, tanan nga imbento nga para sa comfort sa kalibutan, that is Satan's strategy. All these things belongs to Satan's strategy. Satan's snare. Nya mo ning imong kalibugan mo na nang ingon si Paul. We brought nothing into this world and it is certain we can carry nothing out. So ang lalong nga interpretation ani dili kalibutanon nga mag-ingon ka nga nagawas ta nga wala giyam mo, mabalik ra pud ta nga wala yam mo. Dili na maong interpretation. Mo na ingon ko nga mayo pang bata kay maka-interpret paglalom. Binata man na nga interpretation. Gihimo nyo lang material. Doon inyo ding ingnan mga brother nga i-apply nyo ni, i-apply. Wala yung application ang Bible. There is no such apply in the Bible. I-interpret na siya lalom o ikinabuhi po na siya according sa imong na-interpret nga lalom. Muning pagsabot aning Biblia. So taman lang sa usa ta dire sa verse 7, kay taas-taas ng atong sulti. Balik na punta next week mga kaigsunan. Manon tani ang chapter 6 kay daghan diri nindot nga interpretation nga lalom og pointing to the higher form nga gibalo-balo pagsabot aning mga preacher nga unodnon ang pagsabot og kalibutanon ang pagsabot. So mga kaigsunan, verse 7 lang tataman. Sunod, balik ta sa sunod nga semana. Humanon ta na pod gikan sa 9, 10, 8, 9, 10 hantod sa katapusan nga mga teksto nga ato mahuman ni ang chapter 6 of 1 Timothy. Nindot kaayo ni siya nga tun-an kay lalom kayo ni ang mga meaning niya nga wala masabti aning magwawali kay ang ilang pagsabot kalibutanon lang kayo, unodnon lang kayo, materialistic lang kayo. So mga kaigsunan, tama lang ta diri kining inyong higala ug ang inyong magtutuon sa Biblia nga ang ako diri advocacy to rescue you nga gideceive ni Satanas through your preacher nga wala nagtuon sa plano sa kaluwasan ug walay light nga tinuod nga true and correct sa pag-interpretar sa plano sa kaluwasan. So salamat kita nga ang Ginoo ga-guide sa ato ani nga ma-interpret ni through my Rico here in this YouTube channel. Ini si inyong higala Bal Ritita, mayong hapon ug babay.